Good morning guys. So basically, I will show you what my morning looks like. So bakit ako sexy? Bakit ako sexy? Basically dahil naglilinis ako sa umaga, no? Lalo na pag walang kasama. So ayan ang aking araw. Kukuha ako ng pagkain ng aking mga pabo, bibe, gansa. Ayan. So nililinis ko rin yung pagkainan nila before that. Ayan. Yung pagkain nila is darak na may halong organic feeds kasi hindi ako kumuha ngayon ng mga dahon at leaves kasi kahapon kumuha ako. So, ayan, no. O, tinataktak ko yung minsan kasi tinataihan nila. So, may mga tae, no. Baka makain nila yung tae nila. Kinakain din naman namin yung mga animals na yun. So, as much as possible, kailangan malinis tayo pag aalaga ng mga animals kasi kinakain din yan, 'di ba? Yun. So ayan sila, gustong-gusto nila yan. And even yung madre de agua na na dahon, ay nako, nauubos nila yon. Pati yung yung um, napier, either violet napier or green napier, gustong-gusto ng mga alaga. Ayan. So alam nyo na ngayon kung bakit hindi ko na kailangan mag-gym sa ganyan pa lang na activity or pagpapakain pa lang. Yung mabigat-bigat din yung gulong na yan nung first time ko medyo sumakit katawan ko niyan. Pero ngayon parang baliwala na. Parang na lang, papel na lang na binubuhat. Oh! Thunder, no? Thunder. Ayan. So, binabanlawan ko siya kasi yung mga paa nila minsan, pinaglubluban din nila yan kasi minsan, no, though may swimming pool silang ginawa namin dun banda. Ayan. So, pag binuhat mo yan, hindi ko alam kung ilang kilo, pero parang mas mabigat pa sa akin yan. Lalo pag may laman tubig. Ayan. Ganyan ang gawa ko araw-araw. Lalo pag walang kasama. Dati may kasama pero kaya ko naman. Before, ilang ano pa lang naman may kasama. Pero ngayon, um, mas gusto kong ako kasi I'm sure na malinis. Kasi pag minsan yung iba na as per experience ko, lax sila masyado, no? So, syempre hindi na ako nakakapunta minsan sa likod pag may ginagawa. Tapos, nakikita ko kulang sa tubig ang mga alaga. Parang, kailangan kasi may love, may passion para bigyan ka nila ng maraming itlog, maraming anak, 'di ba? Mapakinabangan mo sila and kapag happy sila, happy ka because they are in a way your stress relievers, no? So ayan, nilalagyan ko ng tubig ang kanilang pag-inuman, hiniwa na gulong. Ayan. So, yan ang aking morning, no? Hindi ko na kailangan mag-sit-ups. Diyan pa lang, pagbuhat ng mga gulong na yan, ilan din ang gulong na yan. Tapos, katapos ko ng mga bibit pabo, ito naman ang unahin ko, no? Mga ilan na lang kasi, may 4 na lang ako na baboy, 2 biik, tapos isang lalaki at saka isang babae. So, magbibreed ulit ako kasi nung nakaraan na ubos, no, pag uwi ng kapatid ko, binibigyan ko sila ng darak or rice bran. Tapos yan, mga kumukuha ko ng bayabas sa nearby. Tapos lalagyan ko konting tubig. Gustong gusto nila pag may tubig yun, darak. Pag siguro nabubulunan din sila, tapos binabasa ko sila, nilalaro ko kasi mainit na. Today is 26th of September, no? Shout out kay Derek, birthday niya kahapon. Hindi kami nakita because nasa ibang lugar siya, ibang lupalop ng daigdig. Ayan, so lalagyan ko rin sila ng tubig. Importante yung tubig sa baboy, no? Kasi mainit. So, nilagyan ko rin yung mas malaking container nilang tubig doon kasi yun ang pinagsuswimming nila. Minsan yung mga pabo, no, pumupunta rin, nakikikain. Ayan. So, after ko sa pabo, nagpapampa ko yung tubig na galing kasi sa water station na pumupunta sa creek. Dumadami. So, ayaw kong mapuno at saka ayaw kong magkaroon ng maraming lamok. So, dinitrain ko siya para pag afternoon, wala ng tubig sa kanal, walang tubig sa creek para maiwasan din yung mga dengue, no? Everyday yan, mas magandang ipump. Tapos yung, ayan, sinasaksak ko sa kuryente yung pump.
nilalagay ko sa buko. Nililift ko ng bahagya sa baka ma-electrocute ako. Nilalagay ko, sinasabit ko doon sa may buko, sa may maliit na buko, yung socket niya. Ayun yung aking pump na binili ni Derek. Thank you, shout out again. Ayan, so ibabagsak ko siya dun sa may creek, sa may drainage, para yung tubig ay ma-pump out niya through the hose, no? Tapos mapangdilig ko yun sa mga halaman at sa lupa. Hindi naman siya madumi, konting-konting dumi lang. Pero pwede yun sa halaman, no? Sa mga napier ko at saka mga mulberry, pwede siya. Anyway, sa roots naman sa lupa ko siya nilalagay, na ano pa naman yun na filter, diba, ng lupa bago pumunta sa roots. Kaya walang direct sa leaves. Sa lupa ko talaga siya pinapadiligan. Ayan, so sabi ko nga sa inyo, no, drainage ito. Mamaya wala na yan tubig after lunch. Nagkakatubig yan kasi dun sa water station doon, pupunta yun dyan. So sayang naman yung tubig, at pwede namang ipangdilig or ipang-saturate ng lupa para din malilim, 'di ba? Hindi masyadong mainit yung surroundings. Ayan, so ayan yung hose niya from the pump. Ayan, so lumalabas yung tubig niya, no? May mga kalamansi ako dyan actually. Ayan, marami na siyang bunga yung kalamansi. Nag-harvest ako nung nakaraan, nakakalahating kilo ako. So, okay na. At least, laging may kalamansi. Tapos, eto, ayan, may mga maliliit pa akong tinanim na 3. Kino-cover ko kasi pag nakawala yung mga bibe, patay ang halaman mo. Ang dami ko ring butterfly sa paligid, no? Parang gusto mo lang sabihin, life is good, kahit simple lang, pero nasa iyo naman how you make your life happy. Syempre, hindi naman perfect ang buhay. Nakakapagod actually ang buhay, pero kung iisipin mo, mas okay na mapagod kesa sa totally rest to die, rest in peace, 'di ba? Ayan, so nililipat ko rin actually yung host pa iba-iba ng pwesto para masaturate din at madiligan. Kagaya niyan yung buko na yan, no? Na-save ko yan. Thank you. Shout out dun sa isang kakilala na nagsabi na lagyan ko daw ng buhangin. Kasi, ayan, no, kung makikita nyo, may beetle o uwang na kumakain sa mga buko. Kaya, ang payo niya, lagyan daw ng sand or buhangin para hindi makakroll yung uwang or yung beetle at hindi masira yung buko. Effective. Na-save ko nga yung buko na yan, and 3 more bukos sa paligid na save ko dahil nilagyan ko ng mga buhangin. Ayan. So, ayan ay mulberry. After yan, dyan ko naman ilalagay yung tubig. So, pagkatas nun, ano pa yung gagawin ko, no? Napapagod na ba kayo? Ayan, pupuntahan ko naman yung mga nakakulong na pabo, nakakulong na mga manok, na mga maliliit, mga sisiw. Kasi kaya kinukulong namin, maraming pusang nasa kalye, pusang paligid-ligid, palaboy-laboy na kumakain talaga ng sisiw. Siguro wala talaga nagpapakain sa kanila. So, might as well, ikaw na ang magkulong na lang sa mga sisiw para hindi nila makain. Otherwise, ubos ka talaga, no? One time, naubos talaga yung mga sisiw kasi sa pusa. As in, hindi lang isa, maraming pusa dyan sa paligid, no? Kaya, hindi sa amin yung mga pusa, pero siguro, na sila, parang stray cats na, no? Ayan, so, ang gawa ko dyan, nilalagyan ko sila ng mga pakain, Integra 1,000 or up to 3,000, depende sa laki ng pabo or ng manok, no? Manok, nag-dispose na ako aso ng itlog at nagpisa, so meron akong mangilan-ngilan na manok, siguro pangkain, tapos i-dispose ulit. Ayaw ko na sa manok kasi maliban sa madumi, sila,
madami kong kumain din, tsaka hindi mo mapapakain ng leaves. Mas gusto nila yung mga pakain bitter bigas. Hindi mo naman mapakain ng organic or ano. Kung nakaano sila, nakalabas sila, kung ang tawag doon, kung pakalat-kalat sila, okay, kakain sila ng worm, ng mga leftover ng lupa, something na ganyan. Pero ang hirap kasi mauubos naman yung mga halaman ko. So ayan, no, ang sipag-sipag ko daw sa video na to, pero talaga masipag po ako. Mula bata ako, masipag po talaga ako. Hindi ko lang sinasabi, pero proven po yan. Nakikipagkatulong pa ako before sa lola ko, no? Yung ano niya, yung higaan niya, nasasabunin mo na yung bed niya, tapos after mo sinabon, pupunasan mo, and then punasan mo ulit ng basang-basahan, and then tuyong basahan, tapos yung mga damit niya, i-almirol mo, yung pwede na makatayo yung damit. Ayun, so ganyan ang buhay ko sa as a private nanay na may mga alaga. Yun, kinuha ko yung mga tubigan naman nila after ko sila pakainin, no, habang kumakain sila, lilinisin ko naman dyan yung mga tubigan nila. O sino naman ang hindi magiging fit dyan? Ang dami mo nilalakaran, ang dami mo nililinisan, ang dami mong binubuhat. So total workout na talaga siya, no. Ayan, so pupunta ako dun sa paglinisan ko. Kasi kung hindi mo alam sunod-sunodin, kahit ano naman trabaho, pag hindi mo alam yung sunod-sunodin or yung way na mapapagaan ang buhay mo, talagang mahirap. Lahat ng trabaho kasi mahirap, no? Pero nasa sa atin kung paano natin, whether big job, small job, nasa sa atin kung paano mo gawing madali ang buhay mo o ang sarili mo, o maging maging pasensyosa ka, 'di ba? Kasi all hard works have pay in the end. Ayan, so nililinis ko na yung mga pag-inuman nila. Dati nilalagyan ko sila ng Betracin or ng probiotic, pero this time dahil nakaano na sila, malalaki-laki na din, hindi ko na sila nilalagyan ng mga probiotic at tubig na lang, sapat na. Ayan, baka naman sumobra na sila sa nutrients. Ayan, so dyan nililinis ko lang yung mga pagkainan nila, kasi pag malinis, 'di ba, parang masarap sa pakiramdam na parang feeling nung manok, ay ang linis ng tubig ko, 'di ba? Feeling ng pabo na binibigyan mo sila ng care and love. Kasi pag ginawa mo 'yun, pag hindi bara-bara yung pagtrabaho mo, dumadami talaga sila, ang dami nila magbigay ng itlog. Proven 'yan. Pag kasi napansin ko, pag iba yung gumagawa at mabilisan at madumi, hindi nila ako binibigyan ng itlog. Pero pag ako, hindi naman sa sinasabi kong no, kasi siguro dahil alaga mo sila, binibigyan mo talaga sila ng extra pansin, ganun. Kaya minsan pag humihingi kayo ng mga alaga or binibigyan ko kayo, kalakip nito yung sakripisyo ko na na pawis din, na hindi lang basta binibigay ko dyan, o kaya may katulong ako na gumagawa. Ako mismo talaga madalas ang gumagawa, no? Kasi ayoko nung inuulit yung trabaho. Hindi naman 'di ba? Bakit mo pa uulitin? Gawin mo na ng tama. Kasi parang eyesore, o kaya waste of time. Ayan, so diyan pa lang, 'di ba, yung paglilinis, o yung muscles ko diyan, gumaganda na yung muscles ko. So sana, no, hanggang senior citizen ako, yung ganito pa rin yung kilos ko, ganyan pa rin yung health ko, na kahit pre-diabetic ako, na ilalabas ko yung pawis through work. So kaya na rin hindi ako nag-work, hindi ako nagtrabaho na dito pa lang sa bahay, sobrang-sobra na. Yung morning ko, basically gigising ako ng 4:30 or 5, tapos magluluto,
ngayon may kasambahay na kami. So, medyo lighter sa bahay. Medyo lighter. Sobrang light na ng naging situation ko ngayon, no. Shout out sa dalawang kasambahay namin na tumutulong talaga sa akin. Pero dito sa sa aking backyard ako talaga. Ayan. So, diba, parang nagbubuhat lang ako ng baso kapag binubuhat ko yung mga pag-inuman nila. Basic na sa akin yung magbuhat kahit medyo mabigat, no. Parang sa palengke nga, pag namalengke ako once lang, pero yung dala-dala ko pag pinasa ko sa tricycle driver, parang mas nahirapan pa siya sa akin. So malakas ang kamay ko. Yan ang aking malakas ang kamay ko. Feeling ko nga pwede akong pagpalit kay Heidelin. No, joke lang po. Ayan, so after noon, yung mga ibon, last na yung mga ibon, no. Meron, thank you kay Joff, binigyan ako ng ibon. Ang sarap kasi nila sa mata. Stress reliever. Kung makita nyo yan, si Yaw Yaw, hindi na di-disturb o habang pinapakain ko yung ibon din dyan, no. Mga lovebirds. Hindi pa sila dumadami kasi nung umulan, sadly namatay yung mga anak nila nung pagkabiyak nung itlog, tapos may pumasok na langgam, and napaka lesson learned sa akin yun. Hindi pala pwedeng langgamin yung mga baby ng mga ibon kasi mamamatay. Ayun, bagyo yung time na yun, laging umuulan, so hindi ko talaga na-monitor, and I'm so sad and I'm so sorry dun sa mga namatay na ibon, no. Kaya ngayon, wala pa talagang nangingitlog. Nag-uumpisa ulit ako, binibigyan ko sila ng malunggay kasi sabi nila yung malunggay daw yan, pang fertility, no. Ayan, so nililinis ko. Just imagine kung yung nililinis ko araw-araw. Yan. So, lang yan preview lang. Preview lang sa aking morning session ng paglilinis, ng pagpapakain sa mga alaga. So, syempre, i-upload ko to sa YouTube para inyo may matutunan kayo sa akin. So, share, like, and subscribe. Thank you po. God bless us all po.